Ayun no. Yan, nagkita-kita na naman tayo. Okay, so may ginawa tayo today. First time natin ginawa. So ayoko kasi nga ah, nasisira yung kulay ng kalapate. Pero since maganda rin siya i-try para lang pag umuwi yung kalapate mo from race, alam mong sayo. Okay, so pakita ko sa inyo. Let's go! Okay guys, so gumamit tayo ng quick shot. Okay, ito yung ginagamit na pangkulay sa mga farms, especially sa mga, yan, alam nyo na, sa baka. Okay, so water based naman siya. Sabi nung kasama ko hindi siya nagfe-fade agad, so ginamit natin to para lang madali natin makita kung galing doon. Kung minsan may umiikot, hindi mo alam kung sa'yo. So, finally nakita ko nga. Meron din siyang benefits, okay? So, ito nakuha nating kulay. And then, meron sana akong gustong gawin dito, okay? Ang gusto ko sanang gawin dito sa... Okay, saktong-sakto. Ayan. Yun yung dalawa na natirang lumalabas. So, ayan o. Nakita nyo? Nakikita mo agad na kalapati mo yan. Kasi may pintura yung mga kilikili nila. Okay? So, first time natin tong ginawa. So, yan. Yung iba kasi gumagamit ng ibang kulay, yung purple. Kasi wala daw sa dictionary ng mga hawk at falcons yung kulay na yon. So, hindi sila pinag-iinteresan pag kinulayan nyo nun. So, ako naman, ang purpose ko is mabilis ko lang manotice na ibon ko siya. So, ang pangit lang, like yan. So, gusto ko sa ilalim ng kilikili, nagkaroon ng mancha sa labas. Okay? Ayan. So, yan. Yan lang ang naging pangit. Okay? Tapos, ito sana, ang gusto ko sanang mangyari dito is anuhan sila, lagyan sila ng divider in the middle, kasi nga ang gusto ko pakawalan lang halimbawa yung yung half, and then the next day na yung half, kasi nga masyado tayong mapapansin dito sa lugar natin. So pasintabi na't medyo madumi pa yung ating loft. Okay, so ngayon may disadvantages pa rin kasi ima-manual ko sila na i-pull out. At least alam ko kung sino yung mga may kulay at wala. Pero naisip ko, bibili na lang tayo ng ibang kulay para lahat sila may kulay na rin. Okay? Okay, so bigyan lang natin sila ng konting patuka. Okay, so ayan. Binigyan natin sila ng konting patuka. So, like what I said, ayan, nakikita yung pakpak nila. So hindi lahat nalagyan ko kasi ang plano ko is kumuha ng ibang color. So para alam ko na yun yung kalapati ko pag umuwi. Okay? So ayan. So binigyan natin sila ng konting patuka para dun sa mga hinabol ng hawk na mga late na nagsiuwi. Okay? So itong kabila bibigyan din natin. Okay, so ito bigyan na rin natin kasi may inakay tayo dito. So ayan, nagbigay tayo ng konting pagkain nila. Okay, kasi ang disadvantages nito is wala akong nilalagay na ilaw dito. Doon lang talaga sa patio natin kasi nandun yung main breeding station natin. Okay, so ayan, tapos syempre ayan, so syempre ito natin tubig nila, ganyan lang. Okay, ganyan natin ang tubig. So usually itong ganito kalaki, naubos lang nila to.
maximum 1.5 days. Pero minsan 1 day lang. Okay, so kahit pakapunin natin yan, sinubos lang nila yan. Okay. Tapos part ng maintenance nila, inibigyan natin sila ng apple cider. Okay? Pagka kukuha kayo ng apple cider, make sure may nakalagay na including the mother. So ibig sabihin, may prebiotics to. So as you all know, ang pagkain ng probiotics ay yung prebiotic. Okay? At saka maganda rito, organic pa to. Okay? Shake mo lang. Tapos maglagay ka lang ng isang ganito lang, isang takip lang, okay na. And then syempre, bibigyan natin siya ng Boss Jaguar probiotics natin. Tingnan natin. Okay, yan. Okay. Tapos meron tayong nakapilot na another supplement nila. Okay, ito kahit coccidiosis kayang patayin. Okay, isama natin yan sa maintenance nila ngayon. Okay, so yan, nakapilot na siya. Tingnan natin. So nung paggagawa ko nito, nandito na siya, hindi ko na siya niref. Okay. So, ganyan yung ginawa natin. So, last year, ang ginagamit lang nating maintenance is ito. Binibigay natin to ng 1 or twice a week. Okay. And then, yung probiotics natin. Okay, so, ito ginagamit din natin pagdating ng ibon galing sa karera. Pinasasalubungan agad natin ito. Okay. So ito loaded to ng electrolytes, and then may inad tayo na magnesium para sa relaxation ng muscle nila. At syempre dinagdagan natin ng vitamin C. Okay. So yan. Tandaan, huwag kalimutang magbigay ng apple cider twice a week para sa maintenance ng mga young guns nyo. At syempre, soon ilalabas na natin to. I-out natin to sa market soon. Ito yung ginagamit natin. Okay? So, for prevention din to ng sakit. Kasi, ang isang benefit nito is ibubus nito ang immune system ng kalapati nyo by 200%. Ganyan kalakas yung formulation na ginawa natin. Tsaka maganda dito, it's all natural. Lahat ng nakalagay dito, organic. Okay? Sigurado hahaba ang buhay ng mga kalapati nyo at di magiging sakitin. Okay guys, so hindi ko sana isasama itong tatlo na to. Ngayon lang kasi ako nakakita ng kalapating maraming asawa. Ayan, napakarami niyang asawa. Okay, para siyang manok, may trio sila. Kung minsan 4 pa sila. Okay, so yan. Okay guys, so yan lang ang updates natin for today. Okay, so nahawk sila na naman kanina. Hindi ko alam kung nabawasan sila. Okay, so malalaman na lang natin to pag nag-load na tayo sa karera. Okay, so ilang buwan pa man din. February, March, April. So 3 months na lang, karera na. Okay, so dapat may matira tayo at least 40 birds para sa laban. Okay. So again, shout out kay Neb Ben, lagi nanonood, kay Mel Pasha, kay John Mendez ng Cotabato. Syempre si Batang Tundolof. Okay, si JMC Love nandiyan na. Abangan niyo ang lipad ni JMC Love sa OLR, okay? Kuya J Shulani. Okay? So ayan, malamig na as usual. So kailangan na nating magtago sa loob. Kasi kita nyo naman, naka-shorts lang tayo. Okay, so si Botin Love, shoutout sa iyo bro. Okay,
So, comment down below kung sino-sino yung mga nagkukulay din sa inyo ng kalapate. Kasi dito, dahil madaming mga wild birds, kuminsan lumilipad akala mo sa'yo, yung pala hindi. So, napepeki ka. So, finally, meron palang solution dyan. Okay? At saka sa problema ko na kaysa lagyan ko ng divider, sisikip sila. Kaya lang, manumano ko silang huliin sa loob. Which is okay na rin. Para at least, hindi ko sila sabay-sabay mapakawalan. Okay? So, paano pa? Alam nyo na. Rakraka na.